Philippians chapter 4 verse 9, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. Sa Tagalog po ay, sagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Magandang araw. Ang tatalakayan po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang person of integrity. Ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay, it is the leadership style of Jesus. Kapag sinabi po natin it is the leadership style of Jesus ay tumutukoy po ito sa uri ng pamumuno ng ating Panginoong Kristo na may katangiang tulad ng pagiging kababaan loob, yung sagad sa lupa yung pagiging mababa. Even though aware tayo o alam natin lahat na sobrang taas ng posisyon ng ating Panginoong Kristo sa langit o sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, ay grabe pa rin, sagad pa rin yung kanyang kababaang loob, tsaka yung pagdingap niya sa iba, yung kung paano siya mag-care sa ibang tao, kung paano siya magkaroon ng empathy sa lahat ng kanyang mga nasasakupan at sa kanyang mga kikita o nakakasalamuhang tao sa pang-araw-araw, pati yung sa paglilingkod niya sa kanila na siyang pinapakita ng manunulat ng ating talata ngayon na si Apostol Pablo. Yung estilo pong ganun ng ating Panginoon Kristo ay pinamana niya sa kanyang mga apostol, sa kanyang 12 apostle, which is one of them is Pablo. At yung ipinamanang niyang iyon na minana ni Pablo ay ganun din yung pinapakita ni Pablo na gusto niyang ipamana rin ng mga kanununuan ni Pablo, at hindi lang ng mga ang kanya kundi ng buong tao sa buong mundo. Yung estilo po kasi ng pamumuno ng ating Panginoon Kristo ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan, hindi tungkol sa pagiging bakal na kamay o iron hand kagaya ng ibang mga mamumuno na diktador o tinadaan lahat sa dahas. Yun sa kanyang yung pamumuno po kasi ng ating Panginoon Kristo ay yung pagpapakumbaba niya. Dinadaan niya ito sa pagpapakumbaba sa leadership, tsaka yung pagiging tagapaglingkod niya sa iba. Kasi kadalasan po, nasanay na po tayo kung yung isang tao ay namumuno, siya yung pinagsisilbihan natin. Pero iba po yung ating Panginoon sa Kristo kasi imbis siya yung pagsilbihan, siya po yung nagsisilbi sa kanyang mga nasasakupan at sa lahat ng tao na kanyang nakakasalamuha sa pang-araw-araw. Pinapairal niya sa kanyang pamumuno yung malasakit, yung pagmamahal, lalo na yung pagpapatawad. Isa ito sa pinaka-main na tinuturo ng ating Panginoong Kristo. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang kataraan ni Pastor Russell Ocampo ay, it happens through powerful testimony. Ito po ay tumutukoy o nauugnay sa pagpapakita ng isang makapangyarihang halimbawa o patotoo sa buhay at gawain na ipinapakita ng isang tao. Kunwari po ako, yung tinuturo ko dapat ay kaya kong ipakita sa kung sino yung tinuturuan ko. Kunwari, magkakaroon ako ng anak o sa mga tatay natin, sa mga ibang tatay na makapanood nito na dapat kapag nagtuturo ka o kung ano yung tinuturo mo, yun din yung ipinapakita mo sa tinuturuan mo. Kunwari, tinuturuan mo yung anak mo, kung gusto mo silang matuto ng mga bagay na gusto mong i-apply nila sa sarili nila, dapat yun din yung pinapakita mo. Kunwari, gusto mong umiwas sila sa pagsigarilyo, sa pag-inom, tsaka sa mga ibang makabundong bagay. Dapat as a teacher o as a guro na nagtuturo sa kanila ay dapat yung ikaw yung dapat na unang nagpapakita sa kanila na dapat na iwasan iyon, kasi paano mo sila matuturuan kung sa kanila sa iyo nila nakikita yung dapat mong sa iyo nila nakikita yung mga bagay na pinapaiwas mo sa kanila o yung mga bagay na salungat sa katuruan mo. Kaya mahirap po yung ganong
style ng pagtuturo. Kaya yung powerful testimony po ay tumutukoy sa buhay ng ating apostol na si Pablo, na siyang patotoo sa kanyang pananampalataya. Kasi si Apostol Pablo, yung katuruan ng ating Panginoon Diyos, o yung kung ano yung pinakita ng ating Panginoon Hesus Kristo ay naipamana niya sa mga apostol na o tagapasunod niya. Isa na rito si Pablo, na yun din yung pinapakita ni Pablo sa kanyang mga tagasunod, yung mga turo niya, tsaka yung mga gawain na nagmumula sa kanyang relasyon kay Jesus Christ. Yun yung tinuturo niya sa mga alagad niya. Kaya yung buhay po ni Pablo sa pamagitan ng kanyang mga turo at saka yung mga personal na karanasan ay naging isang makapangyarihang patotoo sa mga taga Philippians. Ito po yung sa talata, which is yun nga po yung gustong iparting dito ni Pablo, na kung gusto mong magturo sa isang tao ay dapat yung itinuturo mo, yun din yung pinapakita mo sa kanila, o sumasalamin din sa'yo yung tinuturo mo. At saka sa lahat ng ito yung pinapakita niya sa mga taga-Pilipos, tsaka yung mga tagasunod niya, which is na-apply natin ngayon sa current era natin, na maaari nating sundan at isabuhay at ipasa rin sa mga susunod pa nating mga henerasyon. Kaya yung makapangyarihang patotoo ay hindi lamang sa salita, kundi pati na rin sa gawa at saka halimbawa sa buhay natin. Hindi lang sa true verbal, dapat true actions din, kasi puro verbal lang, kulang talaga. Kaya sa pamamagitan po ng turo at saka sa halimbawa sa mga buhay natin, lalo sa ating apostol na si Pablo, ay nakikita natin yung epekto ng ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay. At ito ay nagiging isang mabisang paraan upang makahikayat tayo ng ibang tao na sundin yung mga turo ng ating Panginoon sa Kristo. Ang natutunguhan po sa pangatlong katarungan ni Pastor Russell Ocampo ay it shapes the lives of the next generation. Kagaya pa ng sinabi ko kanina, dapat yung tinuturo mo ay yun din yung pinapakita mo. Kasi kapag yun yung nakikita ng ibang tao, hindi lang nila ito ma-adapt sa sarili nila, kundi ganun na rin yung maipapakita nila sa next na tuturuan nila, hanggang sa umabot ito sa ilang henerasyon at magpapasa through generations. Ito po ay nangangahulugan rather na ang mga turo at halimbawa natin ng mga naunang nananampalataya katulad ng apostol Pablo natin, na yung mga tinuturo niya ay pinamumuhay niya rin. Hindi lang siya puro vocals, verbal, kundi actions din. Kaya yung katuruan po ng ating apostol si Pablo ay may malalim na epekto sa pagpapalaganap ng mga prinsipyo ng ating Panginoon Diyos sa mga sumusunod na henerasyon. Kasi nga po, kapag may inspiration yung ibang tao na ganun pala yung tinuturo niya, pinapakita niya pala through action, hindi lang puro verbal, ay kapag na-observe nila ito, maaari nilang ito ipasa sa kanilang mga anak at sa mga next generation pa. Kaya sa pamagitan po ng mga ito ay yung mga susunod na henerasyon ay matututo at saka magkakaroon ng tamang direksyon sa buhay, lalong-lalo na yung makakamtan nila yung kapayapaan at yung pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Amen.